Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Now I will praise you till I die. El Shaddai. praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakil at makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli po sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, dinadakil at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na kabutihan at katapatan sa aming lahat upang kami handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lord, mo nawa na kami po inyong samahan, muli pong iyon at iyong mapagpagpagimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga pinangingilat na bibigatan ninyong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas inyong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang bawat minuto at ang mabuting balitang ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig nito, na siya rin maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
masang buhay na Diyos. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 21, verses 33 to 43. Magpanyata ako. Matthew chapter 21, verses 33 to 43. And the written word of God says, Jesus said, "Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and went away on a journey. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants and collect his fruit. The tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. They will respected my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, this is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? He will bring those wretches to a wretched end, they replied. And they rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone, the builders rejected has become the capstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Yesus, pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y pinakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-uusap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng tagapagpatayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat. Buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Manatili mo nang nakatayo. Sa akin mo sabihin ang problema mo, at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko, kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ngayon nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Pwede na po maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. At ang iba yata ay ang sabi bago mag alas 8 ay puntahan daw ang Wawa kasi anniversary na. Anyways, isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali ang aking bati sa inyo. Kayong mga nakatunghay sa digital platforms, sa Kapahayagan TV, sa YouTube at Facebook, saan man po kayo nandoroon, ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, tandaan po ninyo lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen. At ang ulo ng mga makalangit na balita
ay tatawagin nating producing fruit which God expected. Jesus said in Matthew chapter 21 verse 43, ito ang kanyang sinabi. Sabi po niya, "Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit." Hindi daw tayo paghaharian ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus, kundi ang bansang maglilingkod ng tapat sa Kanya. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. At isinaysay mismo ng Ebanghelyong ating pong natunghayan ang talinhaga ng ubasan at ng mga kasama. Ito po ay kung saan nagtanim ng puno ng ubas, nilagyan pa ng parang watchtower at nilagyan pa ng wine press. Binakuran pa, Ika ng alak. no? At pinabantay sa mga magbubukid at umalis ang landowner sa malayong lupain. Nang dumating ang harvest time, inutusan ng landowner sa mga alipin na kunin ang lahat ng tinanim sa mga kasama sa kanyang kaparte. At itong mga kasama o mga tenants, ang ginawa nila, sinunggaban ang mga alipin. Ang isa binugbog, ang isa pinatay, at ang isa na may binato. Binabato. No? And then, mas maraming alipin ang pinapunta ng landowner dun sa ubasan. Ang problema, sinunggaban sila ng mga tenants, pinugbog, binato, pinatay. And then sa kahuli-hulihan, ang ginawa ng landowner, pinapunta pa niya ang anak na lalaki doon. At wika pa sa sarili, malamang igagalang ng mga tenants ang anak kong lalaki. Alam nyo, nang madat na ng mga tenants yung anak ng landowner, aba, nag-usap-usap sila. Ayan, ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin para mapasa atin ang kanyang mamanahin. Alam nyo, ginawa ng mga tenants na yon, sinunggaban yung anak na lalaki, pinalabas pa sa ubasan, and then pinatay. Then pagdating ng landowner doon sa ubasan, ito ang tanong ni Jesus, anong gagawin ng landowner na yan sa mga kasamang yon? Ang sagot ng mga nakinig sa parable, lilipulin niya ang mga buhong na yon at paaalagaan ang ubasan sa ibang mga kasama at may bahagi sa kanya ang kaparte. Amen? Amen. May tanong ang Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman ang talata ng kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng tagapagtayo nito, ang siyang naging panulukang bato. Ginamit ito ng Panginoon at ito'y kahanga. Amen. 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 Kaya't ang aking password na nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang salitang fruit.
Fruit. F-R-U-I-T. Fruit. Fruit. Sabihin ng demonyo, background ko nga yung sound ng mikropono ng taong to. Hallelujah. Ang sagot naman ng Espiritu ng Panginoon, sige, subukan mo. Ako magiging katapat mo. Total, ikaw nag-udyok sa tenants, sa mga tenants na buhong, kung makapatay ng alipin, pati anak ng landowner to sa Talinhaga, inutos mo rin. Purihin ang ating Panginoon ng malakas. Ang password ngayon ay ang salitang fruit. F-R-U-I-T. Fruit. The letter F of the word fruit stands for forever. 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 Forever and ever. Anong sabi ng Hebrews chapter 13 verse 8? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kung sa tao walang forever, sa Diyos may forever. Yung mga pumalakpak, may magandang bagay ang darating naghihintay sa Kanya. Amen? Amen. Kaya, para tayo patuloy na mamunga ng sagana, alalahanin nating si Kristo Jesus noon, si Jesu Kristo sa kasalukuyan, at si Jesu Kristo kailanman. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya, walang forever sa taong walang pananalig kay Kristo. Kaya nagkakaroon ng pagsubok. Amen. Pero kapag kumapit ka kay Kristo at naniwala sa kanyang mga salita, siya ang unang forever. Amen. At saksi ang mga taong may pananalig at pananampalataya sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Kung sa mundo walang forever, kay El Shaddai may forever. Amen. Amen. Tanungin mo ang iyong katabi, friendship, Friendship. naniniwala ka ba Niniwala ka ba? na pag kay Kristo Jesus Jesus. may forever? May forever. Anong sagot? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So yan ang letter F ng salitang fruit, forever. Forever. The letter R ng salitang fruit stands for repentance. Magpakumbaba. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, Friendship. magpakumbaba ka. Pagbaba. Amen. Now, according to 2 Chronicles chapter 7, verse 13 and 14, ano ang sabi ng Diyos sa ikalawang kronika? Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila
at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Yung palakpak nyo sa Panginoon na buong na eh. Now, whether you like to admit it or not, all we need to do is to repent. Amen. Pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan at patatawarin tayo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, at maging kayo nanonood sa digital platforms na to, kung nais mo magkaroon ng tunay na forever, which is our Lord Jesus, you must be repent. Amen. 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 So yan ang pangalawang letra ng salitang fruit. Letter R is repentance. Magpakumbaba. Now, letter U of the word fruit stands for understanding. Unawain. Amen. Kay hirap unawain. Ang isang Tama o tama? damdamin. Bawat damdamin. Mahina yata. Tama o tama? Tama. Kala ko sinungaling. Palakpakan natin ang Panginoon ng lakas. Anong sinabi ng aklat ni Prophet Isaiah, chapter 6, verse 9 and 10? Ito ang pinakamaliwanag na sinabi ng Diyos eh. Makinig man kayo ng makinig, hindi ninyo nakauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, Hindi kayo makakakita. hindi makakikita. Malayo ang tingin, walang natatanaw kasi cross-eye. Amen? Amen. Kaya, unawain ang salita ng Panginoon. Subukan maging tuliro ang isip. Subukang bulagin ang paningin. Subukang maging bingi ang ating tainga. At baka tayong lahat, sabi ng Diyos, ay magbalik loob Amen. at magsigaling. Magsisi. Amen. Amen. Kaya kapag panahon ng Kwaresma, ang laging inaawit, pagsisisi kung wagas ay walang katumbas. Amen? Amen. Kaya, try to understand what the living Word of God says. Makinig man kayo ng makinig, wala naman kayong maririnig. Tumingin man kayo ng tumingin, wala naman kayong makikita. Amen. In other words, kapag nagsisi tayo sa kasalanan at sumampalataya sa sinabi ng Panginoon, in other words, tayong lahat ay nagbabalik loob at pinagaling mula sa lima nating pagkatao. Amen? Amen. Para lahat tayo ay mamunga, hindi mabungga. Amen? Amen. Kaya, tandaan po natin ang salitang fruit. Letter F stands for, letter R stands for, Repent.
Letter U stands for understanding. Then we go to the Letter F. second, to the last two letters of the word fruit. Fruit F. Letter I. I. I love you. Anong I love you? Letter I stands for in Christ. In Christ alone. In Christ. In Christ. Saan ko hinango ang salitang in Christ? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito ang pinakapopular sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. The old has gone, God. the new has come. Amen. Yung mga pumalakpak dito sa unahan, may magandang bagay na darating kahihintay sa Kanya. Amen? Amen. Kung tayong lahat ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y magiging bagong nilalang. Amen. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Amen? Amen. Yung lumang pagkatao ng mga choir, binago ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Yung pagkatao ng sino man sa atin, na maruming-marumi sa kasalanan, Pangit ngayon, maganda na. na ang tingin sa lahat ay napakapangit. Pinaganda, pinapogi, at pinagwapo ng ating Panginoon. Amen. Actually, isa lang ang gwapo nan sa lahat, si Brother Mike. Amen. Kaya mataas ang respeto ko sa ating punong lingkod Amen. Kahit pumuti ang kanyang hokbo, di niya iniisip ang katandaan. Bakit kamo? Ang kanyang isip, umabot siya ng 120, Amen. katulad ng 40 anyos. Amen. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon ng mga Diyos. Amen. Kaya may importante yung ipanalangin ang ating punong lingkod. Na palakasin ng Diyos ang kanyang pangangatawan. Amen. Magiging malusog ang kanyang pangangatawan. Hallelujah. Matatag. Amen. Ano pa? 85. Batang-bata. Amen. At of course, guwapo. Wapo. Amen. Siyempre, kung si Moses, bago siya namatay sa edad na 120. Pero ang lakas, nananatili. How much more kung ang ating punong lingkod dumating sa puntong nasa edad na 120, palakasin pa rin ng Panginoon. Amen. Dahil sa panalangin na may pagsang-ayon. Amen. Ang tawag dyan, the prayer of agreement. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Kaya, bato-bato sa langit, ang tamaan po ng mensahe kapahayagan ng Panginoong Diyos. Ilang linggo na lang, 38th anniversary ng bagong bayan. Amen. Imagine, yung anniversary ng Mother Chapter, tumapat pa sa petsa ng kaarawan ng inyong lingkod. Happy birthday. Happy birthday. Kaya pumunta ka doon. May cake doon. May handa. Ang dami mong handa pala. Alam nyo, Ilang taon pa? alam nyo po, 21 lang yan. May 41. Magpo-40 pa ng sa October 26. Pambihira. Pambihira. Hindi, tama nga po.
Bakit ka mo? Siyempre, si Brother Ryan, America ng Taguig City, Philippines. Ipinanganak October 26, 1983 at exactly 9 o'clock in the evening. Imagine, ikasyam ng gabi ng October 26, 1983. Kita ko sa birth certificate. Purihin natin ang malakas ang Panginoon, ang malakas. Siyempre, alam ng Panginoon kung bakit ako sinilang. Bakit bago pa ako silang alam ng Panginoon kung sino ako. Amen. 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 Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Wag, baka mahuyo ako. Ano ba yan? Huyo talaga. And we go to the last letter of the word fruit. Letter T. Letter T stands for trust. T-R-U-S-T. Trust. Saan ko po hinango ang salitang trust? Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya'y sangguniin mo sa lahat ng iyong balak, at kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong lakad. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Amen. 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 Magtiwala tayo kay Yahweh ng buong puso at lubusan. Huwag na tayo manangan sa sarili nating kaalaman. Amen. Sangguniin natin siya sa lahat ng ating balak. At tiyak, tayo'y kanyang itutumpa sa lahat ng ating lakad. In other words, kapag tayo'y kanyang itinutumpak sa lahat ng ating lakad, tayo'y mamumunga ng sagana. Amen. 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 Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. So, tandaan po natin ang salitang fruit. Letter F stands for Forever. letter R stands for repentance. Letter U stands for letter I stands for In Christ. and letter T stands for trust. And the bottom line of this message, finally, tayo na lahat. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, ang buhay ko ngayon, siksiklin ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon
ay magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Yes! Finally. And finally, Finally. Yes! Finally. and finally, Finally. Yes! Finally. purihin natin ang Panginoon na malakas. Finally, the bottom line of this message, we must produce fruit which God has really expected to us every day. Amen. Kung nais nyo maging mamunga ng masagana, Amen. taas ang inyong mga kamay. Sapagkat tayo ay pinili at hinirang ng ating Panginoon bilang mga lingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Ang umangat lang sa'yo, problema ba ito? O pag-ibig na bigo na ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihagan. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon Oh yes. upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihagan. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadang sa iyo? Problema ba ito? Ang pag-ibig na bigo na ang sa'yo'y nagtataboy upang ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihagan. Yes, O Lord. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihagan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y inihagan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y inihagan. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Patuloy nawa na kami mamumunga ng sagana sapagkat pinag-aharian mo Panginoon ay yaong mga nananatiling naglilingkod ng tapat sa iyo Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyo mga salita.
Pagpalain mo po ang lahat na nandirito sa Mabunga Residence. Pagpalain mo po si Sister Jenny at ang buong sambahayan. Maging ang mga nakatira dito sa Villa Per Floor Subdivision. Patuloy niyo pong pagpalain. Pagpalain mo rin po ang mga nandito, si Sister Mary, at ang mga awit, Sister Annie, Sister Alma, si Sister Emma, Sister Susan, at saka Sister Edna, Ramina, at ang manunugtog si Brother Leonard, at sa panglingkod na si Brother Noel na nandito na nakasama sa pag-awit ng makalangit na awitin kanina. At lahat na nandito sa taong ito, maging sila mga nakatungkay sa digital platforms sa YouTube at Facebook ng Kapahayagan TV. Patuloy niyo po silang pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalanhan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. And we ask, O Lord, to include in our prayers to restore the health and strength of our beloved servant leader. Restore his health, O Lord. Give him strength, energy. Abutin ang aming mahal na pong lingkod ng 120 years old na malakas, tumatayo at naninindigan sa iyong makapangyarihang salita. Kaya tinataas po namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mong panggamitin ang aming minamahal na pong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Yes, Lord. Lalo higit, patuloy mong bigyan ng malakas na pangangatawan, i-restore ang kanyang kalusugan upang siya'y patuloy na mapaghatid ng iyong mga salita. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay mula sa dakot, patuloy mo kaming pagpalain ng lubos. We thank you so much, Lord. Ito po ang aming samot dalangin, kaisa ng panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtulmana, ang aming Panginoon at tagapagligtas Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Everybody says Amen. Amen. Taas ang inyong kamay. Taas ang kamay. Pagtapon ko itong yung sisigaw, ako'y mamumunga ng sagana. Ako'y mamumunga ng sagana. Pakiulit ko na malakas. Ako'y mamumunga ng sagana. Ako'y mamumunga ng sagana. Ako'y mamumunga ng sagana. Ako'y mamumunga ng sagana. And may the Lord God bless us all, now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks